Ang malaking bagay na nakashape sa aking pag-iisip ay may mga bagay na mas mahalaga sa pera. Gusto mo kumita? Siguraduhin mo, ayusin mo muna yung reputasyon mo. Gusto mo maging successful sa business? Dapat pinagkakatiwala. Dahil hanggat wala tayong sariling bahay, wala tayong dignidad. Isa sa mga pinakamalaking tradition or Asian culture na napulot ko ay paggalang sa iba. Malaking bagay yung natutunan ko sa kanila na pag pera mo, pera ng iba, hindi mo pera yan. Huwag mong gagalawin at huwag kang magnanakaw. Pag ikaw umutang, bayaran mo yan. Hindi mo pera yan. Kaya importante na kailangan na pangalagaan po natin yung ating pagkatao. Oo. Hindi lang reputasyon kasi pag inalagaan mo yung pagkatao mo, the reputation will follow Correct. Pag sobrang ipon naman ako at sa sobrang consciousness ko sa pag-iipon, maapektuhan ngayon yung risk-taking factor ko. Hindi rin maganda sa negosyo yan. Tama. Again, I was reminded nung, yun nga, nag-assist pa ako sa'yo. You always say, your way of thinking will dictate your way of living. Pero yun yung importante. Alam mo, I think it brings you so much joy. Yung, with the idea of success without a successor is a complete failure. The only thing I can leave to them is to build their entrepreneurial skills. Tama. Dahil galing ako sa hirap, hindi ako makapapayak ni anak ko'y makaranas din ng hirap. Ang sagot ko sa kanila, congratulations, you just destroyed your children. Kaya ka nga umasenso galing ka sa hirap ngayon magaling ka na lahat, gagawin mo komportable yung anak mo. Paano matututo yan? Tama. Ang turo ko nga sa aking mga anak ay, hindi na balilugi tayo, huwag lang masira yung reputation. Just when the pieces seem to be falling apart, it may be God's way of putting the pieces in its rightful place. Hi there mga Kaitpunarios, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, sobra akong excited because yung kakausapin po natin ay isang naging malaking bahagi ng aking buhay. At itong tao na ito ay talagang nagbigay sa akin at nagpanganak sa karir ko bilang isang manunulat at the same time isang tagapagsalita. Kaya wag na natin patagalin. This person needs no introduction. He's been a speaker for over, I think, 3 to 4 decades already. On top of that, he has already authored over 20 plus books. Let us welcome no other than Mr. Francis Kong. Palakpakan! Yes! Thank you, Chinky. Alam mo yung introduction nga, meron lang ako, i-correct na ko. Hindi ako nanganak sa kanya. Career, hindi siya. Not only that, talagang malaking talaga, I really owe this career to you. So right now, I just want to really ask you, no? And syempre, you're Filipino-Chinese just like me. I just want to ask you, how does your background, yun nga, being a Filipino-Chinese affect your views on money? Yung paano ka pinalaki ng parents mo? Malaking bagay yan. Hindi lamang sa pagpapalaki ng parents, kung hindi yung understanding of serving the Chinese community. Ang nakakatuwa nga nito, yung pagiging ethnic Chinese ko, but I'm Filipino. Ang views ko ay hindi pera. The views are more concentrated on the importance of things before makarating sa pera. Halimbawa, ang malaking bagay na nakashape sa aking pag-iisip ay may mga bagay na mas mahalaga sa pera. Gusto mo kumita? Siguraduhin mo, ayusin mo muna yung reputasyon mo. Gusto mo maging successful sa business? Dapat pinagkakatiwalaan ka. Yung Chinese kasi, meron tayong tinatawag na the bamboo network Ang tawag dyan, ito yung network ng Chinese to Chinese. Magkakalaban sa negosyo yan, pero magkakaibigan yan. Maliit lang ang mundo sa kanila. Nag-uusap-usap sila, lalong-lalo na kapag nagkakaroon ng problema. So, isang tawag lang yan. Oh, pare, huwag ka magtiwala dito kasi niloko ako niyan, tapos ka na. So, isa sa mga pinakamalaking bagay na natutunan ko sa aking views in doing business is you have to protect your reputation and credibility. And secondly, syempre nandun na yun yung nakakasawa mapakinggan. Pero ito na yung hard work. Hard work, isa sa mga hindi mawawala sa Chinese originated way of doing business is hindi na bale mura, basta marami. Pero over time, nagbabago rin yung views natin. Pero yun nakikita nila, how do you reach out? Siyempre, modern times, hindi na yung basta mura at may kita. Pero ngayon, ang tawag natin scale. How do you scale your business? And yet make a profit? So, nagbabago rin yan. Pero yun ang mga fundamentals. So, yung una yung sinasabi mo talagang napakahalaga is reputasyon muna bago pera. Yes. Na madalas, di ba, yung nabubulag ang mga tao, di ba, with regards to opportunity at
ang dami nating naririnig na mga kwento na magkakaibigan, magkakamag-anak nasisira. Oo, hindi lamang yan. Money changes people eh. Mm. Mabuti pa ngayon nag-uumpisa ka, wala pa kayong pera. Halimbawa, business partners mo, hindi makasama kayo. Aba, kung kailan sumisikat na yung negosyo mo at lumalaki na yung negosyo mo, nagbabago yung tao. At yung pagbabago niyan, hindi lamang pera na naman all the time. Isang malaking bagay dyan na nagbabago ng pananaw ng tao, partner mo, ego. Sumikat na yung business, bakit puro itong partner ko ang nakikilala, ako hindi? Oh. Oo. So, yung mga bagay na yan pumapasok, kaya isa sa mga pinakamalagang napag-aralan ko, at hindi lahat ng Chinese family business pareho, maraming kakasalan ng ganyan. Pero isa sa mga na-pick up ko sa isa sa mga pinakamalaking company ngayon na ako ay kabahagi ngayon ng kanilang board, 5 magkakaibigan, high school, classmates yung iba, magfo 40 years na sila, 5 pa rin sila. Okay. Oo. So, para sa kanila, malugi na tayo, sama-sama, okay. Kumita tayo, parte-parte tayo, okay. Pero walang sisihan, walang yabang, sama-sama tayo rito. Okay. So, kita ko pinag-aaralan ko, ano ba yung success model nito? Ano ang failure models nito? So, yun ang mga napipick up ko. Very good. So, siguro isa pa, no, na yung parang, yung culturally ba, yung sa Filipino-Chinese. Ako naalala ko nung nag-uumpisa pa ako di ba? Yung pag nag-uumpisa isang bata, yung sumusuporta, yung just like when I was starting in 2008, you supported me Kasi, di ba, compare sa iba, yung mga ibang kultura, pag may nag-uumpisa, imbis na tulungan, sinisiraan at dinidiscourage pa. Is that a cultural thing also? Ang sagot ko dyan, Benavides at Misericordia. Para sa mga bata, di na nila naintindihan. Okay. Noong araw, pag bibili ka ng auto parts, auto supply, isa lang pinupuntahan mo sa downtown Tondo, Chinatown area called Misericordia. Ito nagbebenta ng bearing, ito nagbebenta ng tambucho, ito nagbebenta ng Pag tinrace mo yung family tree ng mga yan. Oo. Ito pala dati nagtrabaho dito, ito pala ang boss niya yung kabila. Okay. Pero mag-away-away yan. Magkakaaway. So, ito naman ay walang kinalaman kay Pinoy ka o Chinese. Pero ito may kinalaman sa kondisyon ng puso yan. Halimbawa, 2008 ka ba nagsimula sa career? 2008, look at where you are now. Pero you still remember kung paano ka nagsimula. Hindi lang naman ikaw ang minentor ko Yung iba minentor ko, binigyan ko pa ng pagkakataon sa negosyo, bukod sa dinaya na ako, inaagaw pa yung mga customer ko. So, Pinoy ba siya o Chinese? Let's not deal with that. No, irrelevant. Irrelevant yan yung puso So, ibig sabihin, ang isang nakuha ko ay maraming mga nag-umpisa na nagtrabaho sa isa, natuto, bukas ng negosyo, kinalapin siya ngayon. Ngayon, sira na yung relasyon nila. Yung ibang marunong, ito yon. Nagtrabaho ko sa iyo, nag-aral ako, ngayon marunong na ako. Boss, partner tayo, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Hindi na partner sila. Tama. So, hindi nasira ang relasyon. Wow. Nakapag-discover pa ng ibang business, lalo pa silang lumaki. Galing. So, it's not a matter of Chinese, Filipino, it's a matter of the heart. Ang tanong, kailan kami magpa-partner? Ne, kasi may kasabihan tayo mga kaiponaryo as Filipino-Chinese. I would like to educate probably you guys. We have a saying in Chinese boy out so lang. Hindi marunong magpakatao. Oo, yun yung ibig sabihin yun, yung hindi marunong magpakatao. Yung tinulungan mo na, di ba, hindi pa marunong, kahit na hindi ka na lang mag-thank you. Huwag ka na lang gumawa ng hindi tama. Correct. Oo. So, ito naman, let's talk about traditions, customs, traditions related to money in Filipino-Chinese culture. Can you remember some? Marami. Sobrang daming traditions yung mga Chinese. At importante rin. Ako naman, nakakasala ako, hindi dahil sobrang tradition, sobrang konti. So, for example, alam mo naman ang pinanggalingan natin, hindi naman tayo pinanganak ng mayaman. Para sa akin, ang tradition ng Chinese, yung bilisan mo yung pagkain mo. May trabaho pa.
Kahit fried chicken yan, kahit na dilata, Mm. bilisan mo yan. So, ayaw kong masayang yung oras ko sa pagkain. Kaya I can finish a meal until now. I can finish a meal in 10 minutes. Tama. Tatrabaho na ako. Hindi naman pala tama yun. Meron din palang tradition na yung pagkain na yan. You savor it, then you enjoy it. Pero dala-dalak yan hanggang ngayon. Ngayon nakikita ko yung anak namin na masipag naman magtrabaho, pero they also learn how to enjoy food. Kaya naman pala, hindi ako nagse-celebrate ng birthday ko. Laging kliyente ko nagse-celebrate ng birthday ko. Kasi nandun ako nagtuturo eh. Pag nalaman nilang birthday ko, silang bumibili ng cake, ako ang niliregaluhan. Mali yun. Dapat may mga tradition to preserve the sanctity of the occasion. Pero ang kabaliktaran naman yan, iba. Yung tradition naman ng iba, halimbawa, in a local Filipino traditional community, ang tradition nila ay tradition at paniniwala. Kapag ikaw kumikita na, bumili na agad tayo ng sariling bahay. Oo. It's a tradition, it's a dream, it's an aspiration. Right and wrong. Halimbawa, nakapagtrabaho na ngayon yung anak mo, kumikita na ng konti, kumikita ka na, halika na, mag-down payment na tayo sa bahay. Aba, di lahat ngayon ng future opportunities ng batang yan, magnegosyo wala na kasi nagbabayad ka na amortization. Tama. So, tama naman yung family tradition, pero applied in the wrong context, nagiging mali rin. Oo. Compared to, syempre yung Chinese tayo, di ba? Parang na-train tayo na bago ka bumili ng bahay, inegosyo ka muna. Inegosyo mo muna. Oo. Palaguin mo muna yung pera mo. Gamitin mo yan. Oo. And then, pag kumita na, doon ka bibili ng bahay. Correct. Oo. So, it's a tradition that works for us. Halimbawa, sa awan ng Diyos, kumikita na ako, wala na akong utang. Sa iyo ko natuto siguro yun, no? Yung huwag kang mag-umutang. Pagkatapos, di okay na, may negosyo na ako, pero nagre-rent pa rin ako. Alam mo, this is so strange, no? Parang, for so many years nung nag-a-assist pa kay Mr. Francisco, umuupa pa siya sa building, di ba? Nakaupa na wala kang ano. Kaya nagtataka ako, ba't ka walang bahay? Ang tawag dyan, tradition na napag-aralan ko, pero tradition na mali din na application, naging utak ang gugulang. I'll give you an example. Para sa akin, ang iniisip ko, anong trabaho ng bahay? Ano bang gamit sa bahay? Kain, tulog, maligo, tapos na, magbiis. Umuupa lang naman ako. So pag ako'y umuupa, magkaroon ng problema sa repair, hindi na ako. Sila na yan. Tama. Secondly, gagamitin ko na lang yung pera ko para palaguin yung negosyo. So, mukhang tama. Bakit naging mali? Naging panggukulang. One day, yung daughter ko na sikat na designer ngayon, bata pa, sabi sa akin, Dad, hanggat wala tayong sariling bahay, wala tayong dignidad. Anytime pwede kang palayasin, anytime pwede kang mawalan ng pagtitirahan. Alam mo, nag-register sa utak ko yun eh. Kaya wala pa akong bahay nung araw dahil hindi ko kaya, pero sa sobrang isip na gagamitin ko yung pera, I ended up ginagamit na ako ng pera. So at that time, nakapagbili ako ng bahay, pero tumama rin pala kasi ang aking intention dyan sa pag-iisip ay ganito. Basta't may pera ka, pwede ka mamili. Either you like this or you don't like that. Pero wala kang pera, mapipilitan ka, no choice ka. Tama nga naman. Nakabili ako ng bahay, murang-mura. Pay-enable pa. Bakit? Sino nagbenta? Biyanan ko. Di tumiming. Kasi pumunta na sa Amerika, wala mag-aalaga. Tumama pa na hindi ako nagmamadali, hindi ako pressure, at wala akong utang. Tama. Galing. So, let's talk about family values and Filipino-Chinese culture. How does it influence you in your financial decision-making process? Malaking bagay. One of the key Chinese tradition hanggang ngayon, hindi lang Chinese, in fairness, Asian. No? Bibigyan kita ng idea, clue na ito sa sasagutin ko eh. Iaapot mo lang yung kamay mo, magkikipagkamayan ka, nakaganon ka pa. Iinom ka lang, iiwas ka pa. Napapanood natin sa K-drama yan. Napapanood natin sa mga Chinese movies, nagbabaw ka. Isa sa mga pinakamalaking tradition or Asian culture na napulot ko ay paggalang sa iba. It's respected. So yung respect na yan ay binavalue pala ng lahat na kanegosyo ko. Yung respect na yan,
ay nakukuha ko ngayon sa aking kliyente. At dahil naintindihan ko yung value ng respect na yan, pinapasok ko rin sa lahat ng mga tao nagtatrabaho. Kaya mahalata mo ako. Kahit pumasok ako sa isang restaurant, ginagalang ko yung mga tao doon. Kay security guard ka, kay waiter ka. Pag nakikita mo yung nagpo-post ako sa Facebook, di ba? Lagi kong pinopost yung mga nagtatrabaho dyan. Okay. Gusto kong bigyan ng value yung tao. So yung respect na yan ay nake-carry through in the way you carry business. Pag ginagalang ka naman ng kausap mo sa negosyo, tumataas automatic ang kanyang trust. Pag tumataas ang trust, ang laki ng opportunity ko na palaguin ang business ko. Pero pag nawala yan, kay magaling ka pa at nawala ng trust sa'yo dahil hindi ka magalang sa kanila, eh sinasara mo na yung opportunity. Ay, grabe. Talking about yung respect and trust, no? Let's go again. Trust is the foundation of relationship kasi. Di ba? Broken trust, broken relationship. So that only not refers sa family, pagmamahalan bilang mag-asawa, magjowa, kundi isa negosyo rin. And yung sinasabi mong respeto, na isang kultura rin, no? Yung parang naging Chinese tradition. Ito lang guys, trivia. Pag kasama mo si Francis na kumain, naku maniwala ka, hindi mo mauunahan yan na siya yung magbabayad ng bill. At saka ito, hindi lang yan Bakit kaya yung sa Chinese, no, yung culture natin, no? Kunyari, when we go and eat out, we saw someone, di ba sa kabilang table na kumakain, pagkatapos say hi, after that, dalawa lang nangyayari. It's either yung bill mo, bayad na, or yung bill niya, babayaran mo. Can you please explain to us kung anong logic behind that? Hindi naman dahil hindi niya kayang bayaran yan, di ba? Pero minsan ang ginagawa mo, unconsciously, you are sending a message na I value you. Yun nga, respect and value, di ba? Kaya, give me at least an opportunity to honor you. Wow. By buying you this meal. Wow. Yung meal central yan sa community. Tama. Pagkain. Kaya pag ginagawa mo yan, hindi ibig sabihin ninisulto mo siya, baka hindi na tayo bayaran. Pero, i-honor kita in buying this meal for you. Grabe, no? Pero minsan nga natatawa ako di ba? May nagkukwento naman sa akin. Pagka dumadating naman yung bill, pag iba-ibang kasama mo naman, nagtataguan kung sino magbayad. Ito sa Chinky, huli kami kumain, binayaran na yung bill ko Alam na yung gimmick No, that's, guys, yun nga sinasabi ko. Yun nga yung natutunan ko. A lot of things that I'm doing right now, honor, respect, trust, these are all everything that I've learned from you Kaya nga, sobra akong blessed. Sobra akong blessed na to have you as my mentor. Grabe talaga. Let's talk about naman money culture, di ba? Yung tinuro sa'yo ng nanay mo o tatay mo tungkol sa pera na hindi mo makalimutan. Hindi masyado ko natuto sa kanila Oh? Well, in the first place, they never had an opportunity to do business. Hindi naman sila negosyante. Pangalawa, alam mo, kilala mo naman yung father ko, di ba? Bookkeeper. Gusto maging accountant, di naman pwede kasi hindi Filipino citizen. Tapos yung mother ko, hindi nakapagtrabaho, hindi na-employ, walang negosyante, walang negosyo. So, I would say that basic lessons like huwag kang gastador, magtipid ka, mag-save ka, yun, kuha ko sa kanila. Pero apart from that, lahat self-learned. So, malaking bagay yung natutunan ko sa kanila. Dapat pera ng iba, hindi mo pera yan. Huwag mong gagalawin at huwag kang magnanakaw. Babalik na naman tayo dito sa kultura na respect your name and reputation and credibility. Nasa kanya na yung, pag ikaw umutang, bayaran mo yan. Hindi mo pera yan. Malaking impact sa akin yan. Yung bang kahit marami kang pera, inutang mo naman yan, hindi sa'yo. Babayaran mo yan. So, yung sense of obligation, kaya takot ako na meron akong na-skip na payment Yung credit rating ko sa credit card napakataas. Hindi dahil sa credit rating ang habol ko, pero nandun pa rin ingrained sa akin yung pressure na, ba't di ko nabayaran yan? Ayoko yung impression generated na nanggulang ako, kaya nalusutan ko sila. So, those basic financial or money principles ay naging importante rin. Pero habang self-learned yan, naintindihan natin, nakamali rin tayo. Konti na nga ang sweldo, may lifestyle pa ako, kaya walang naiiwan.
Pero nung nakaanak na kami, magbabago talaga ang buhay mo. Bakit? Kasi hindi ka na nakatingin sa sayo, iisipin mo na ngayon yung future mo, future ng misis mo, future ng anak mo. So, tumataas na ang self-consciousness. And then at that time, lalo ko nang inaral at nagbabasa ako ng libro about money, how to handle it. So, the foundation is there, but insufficient. You still have to learn on your own, on your journey. Yun yung yung word na sinasabi kanina na binibigyan namin ng halaga na as Filipino Chinese. Again, this is again a Fujian na word called binsi. Binsi. Yeah. Oo, or in Mandarin called mianzi. Oo, ano ibig sabihin naman ng binsi? Well, literal meaning bin is Face. Oo. See believability. Oo. The facial believability Oo. of a person. Oo, importante kasi. Kaya, yun nga importante yun. Kaya, importante na kailangan na pangalagaan po natin yung ating pagkatao. Oo. Hindi lang reputasyon kasi pag inalagaan mo yung pagkatao mo, the reputation will follow Correct. Right? Character ayos, reputation will take care of itself. Yeah. Okay, so right now, let's talk about yung sa ipon. Kasi yun nga, we believe in the concept of ipon, team iponaryo. Si Francis Kong ba ay nag-iipon? Lakas ng galing ko dyan. Dahil yung misis ko, Ilocana. So, hindi ako masyado maipon kasi ako ay visionary. And may bago, itatry ko talaga yan. Yan ang pinagalingan ko garments. Naglalabas ako ng bago, kaya risk taker ako. Early adopter, risk taker. Pero the wife now is always there to make sure na hindi ko ini-endanger yung pera. So kung risk yan for negosyo, gagamitin yan. At agree kami. Meron nga kaming rule, Chinky. It takes 2 yes to make a buy. Kung meron akong gusto, yes ako, no siya, I don't buy. Meron siyang gusto, no siya, yes ako, no ako, yes siya, we don't buy. Okay. Pag meron akong bibili, yes ako, sabi na yes din, we buy. Agree. Okay. Ibig sabihin, automatically, nandyan yung ipon, nandun yung financial feasibility, nandun na yung lahat, no? Value. So, ipon din. Pero I have help from my wife. Kasi pag sobrang ipon naman ako at sa sobrang consciousness ko sa pag-iipon, maapektuhan ngayon yung risk-taking factor ko. Hindi rin maganda sa negosyo yan. Tama. Kailangan, you have the ability to take risk. And taking risk involves spending. Kaya anything naman, pag na-extreme, hindi rin maganda. Depende sa konteksto at time. Any personal stories that you can share in terms of yung the importance of responsible money management in your family? Ano yung mga story na pwede mo maano? There are 2 general ways naman to generate money. Number 1, income, predictable. Alam mo kung makano sa sweldo mo. Number 2, you use money to grow more money. That means investment. Number 3 pala, inheritance. Meron kang uncle na mayaman, namatay, napunta sa iyo yung pera. Number 4, bumili ka ng lotto ticket, bigla kang yumaman, which is the most ridiculous opportunity of them all. So maraming mga bagay yan. Pero while we talk about money, yung kikita ka, iipon ka and everything, wag nating kakalitaan ng isang bagay. The knowledge of handling money. Kaya importante sa akin yung meron tayong tinatawag na. Yung pag-iipon lahat, practice yan. Yung pag-aaral tungkol sa pera, the philosophy of money, the practice of money and everything, cognitive or cognition ang tawag. Cognition is where you get the word knowledge. Aalamin mo yan. So I'm gonna give you an example. Alam mo kung bakit effective ka, Chinky? Kasi ang tinuturo mo lahat ay basically truthful, correct. Ang pagkakamali ng karamihan sa pagturo ng pera ay ganito. Nagtuturo sila sa investment at pera, parang silang nagtuturo ng laws of physics. Ang physics kasi, hindi ka maka-escape E equals mc square. Diba? Hindi po pwedeng baguhin yung formula niya. Pag binago mo yung formula niya, magbabago ang takbo ng universe. Ang pera involves more on behavior kesa principles. Tama. Kaya kita mo lahat ng economist na project last year, lahat mali. Kasi iba yung economic principles, iba yung human behavior. And so, ang natutunan ko sa pera ay dapat tama ang philosophy mo, dapat ang cognition mo, knowledge mo, bago mo i-apply yung mga principles na yan so that you will have sustainable success. Let me give you one more example.
So the Lord has blessed us with something na komportable kami. Well, we're not very rich, ha? Komportable lang. Pero nandito na kami sa stage na hindi na ako bibira para yumaman Tama. pa. Ang importante ngayon, paano ko i-leverage ngayon yung pera para makatulong sa ibang tao? Where is my mission in all of this? Or else, ano mangyayari niya? E di katulad ng mga ibang kliyente kong billionaire na hanggang ngayon miserable ang buhay, hindi nila alam ang mission. The mission now, at this stage of my life, is more important than making money. Pumapasok yung pera eh. Pero yung mission ang magbabalance or else nagpapagamit ako ng pera. Hindi ko na ginagamit yung pera. Alam mo yung sinabi mo, actually, while you are narrating that, again, I was reminded nung, yun nga, nag-a-assist pa ako sa iyo. You always say, your way of thinking will dictate your way of living. Correct. Diba? Wrong way of thinking, wrong way of living. Wrong philosophy, diba? Equivalent to wrong output. So, yun yung, di ba yan yung parang sinasabi mo dito eh? Correct. Pero, how do I make money now at my stage? I make money now, siyempre nagtitrain pa rin ako, pumapasok yan. I now position myself in my state of life to make money through my children's ability to do business. Pero pera nila yan, hindi ko ginagalaw. So now, I want my children to learn how to make money and how to grow their business. Tama. Kaya kung nandito ka lang, sabi nga ng daughter ko we have board meetings every day in our pajamas. Habang kumakain kami, nagsishare na ako Oh, Brian, di ba? Brian yung Kurimo business na nag-grow. You should see the interchange of ideas behind. Brian, are you doing this? Naintindihan mo ba yung change in consumer behavior? Alam mo ba yung mga disruption nangyayari? Alam mo ba kung ano yung nangyayari ngayon sa philosophy ngayon ng mga landowners and malls? So now, I should be in that position to enable my children to grow their business. Kasi how much more money do I need? Yeah. I can use it now, but I won't use money to use me. Yeah. Pero yun yung importante. Alam mo, I think it brings you so much joy. Yung, with the idea of success without a successor is a complete failure. Correct. Diba? It doesn't really matter how successful we are or I am as a person kung yung next generation naman, diba, hindi naman successful. And can you please, I'll grant you the privilege to share, okay? Or proud dad naman to share yung the three of them, what are they doing? So ano yung mga accomplishment and mga opportunities nila? Early in life, ako'y nagpapasalamat doon sa isang encounter during the coffee shop. So may kausap akong trainer din. Habang kami ay uminom na kape, sabi niya, alam mo Francis, parang tayo lang ang dalawang Chinese na nagtatrain sa corporate. Sabi ko, mali. Nakalimutan mo yung isa sino Chinkitan. Oo nga. Parang tayong tatlo. So, I was wondering... Is that Josiah? Oo nga. So, I was wondering, kasi wala akong permission kaya hindi ko mabanggit. So, I was wondering where the conversation is going through. I learned one crucial sentence from him that changed the trajectory of my life. Sabi na sa akin, alam mo, Francis, the sad thing about what we do, the proud thing is that we're Chinese, we're doing this. The sad thing about what we do is that our business dies with us. Yeah. So, inisip ko yan. Wala akong factory na ipapasa sa anak ko. Wala akong mga ibang negosyo na i-continue na anak ko. Hindi naman pwedeng pilitin sila maging speaker at writer katulad ko. And so, noon pa lang, naisipan ko na, the only thing I can leave to them is to build their entrepreneurial skills. Tama. Alam mo, Chinky, I never realized that today. Yung traditional business na ipapas mo ngayon sa mga anak mo, marami sila, hindi na tutuloy. So, tumama pala. Naawa ang Diyos Galing. That wisdom prepared them. So yung anak ko ngayon, nag-experiment siya with food. In Maginhawa, nagtayo siya ng Crazy Katsu, which becomes very famous. So nag-branch out na siya, pero very slow ang progress because of the partnership philosophy. During the pandemic, kung lahat ng tao ay nagsasabing wala na akong pag-asa, wala na hope, nagtayo siya ng pandemic business. So, ito currently ngayon, itong sumisikat, yung Kurimo ice cream niya. Yung daughter ko naman, si Hannah, mahilig sa fashion. Ay, sikat na fashion designer siya ngayon for wedding gown. At yung bunso ko, si Rachel, siya na lang ang single sa anak ko, naging entrepreneur at ang hawak niyang produkto, ang pinakamahirap sa lahat, tatay niya. Ako yun. So, siya na ngayon ang
Alam mo, kadil niya mga government agencies, kadil Mm. niya yung mga malalaking company, ang galing makipag-deal niya na. So, sinisigurado niya yung prinsipyo hindi nagbabago. How can we serve you and how can we add value to you? Mm. Mm. So, meron siyang nagagawa ngayon na hindi ko nagawa nung araw. Oh. Bakit? Fundamentally, tuturuan ko sila maging entrepreneurial. Dahil wala na akong may papasa sa iyan. Kayo na yan. So, that becomes the trajectory ng aking buhay ngayon. And itong malapit na nagsusulat ako ng column sa Philippine Star. Bago nangyari yung pandemic, dapat magsusulat kami ni Rachel, yung bunso ko. How to survive the family business. Oh. Hindi lang natuloy. Ganda. Pero itutuloy namin yan. Tapos pinakita sa akin yung isang article, nung nabasa ko yan, i-feature yan sa isang Sunday. It took the children almost 30 years plus to realize na yung mga ideas na binibigay ko sa kanila, workable pala. Kasi yung mga anak ayaw makinig sa magulang. Totoo yun. Ngayon lang nila na-realize, sabi na, all the time Dad has been saying this. Ngayon ko lang nakikita na napapractice na namin ngayon. So, what do we do? Mag-iwan ka ng pera, gagastusin yan pag hindi marunong. Mag-iwan ka ng bahay, bebenta yun, kaya masunugan ka pa. Iwanan mo sila ng values. Love God, love neighbor. Iwanan mo sila the ability to be creative and to be entrepreneurial. And who knows? In the future, yung mga business nila ay hindi natin kaya, sila lang ang marunong. Tama. Nagbabago ang mundo eh. Alam mo guys sobrang akong overwhelmed right now. Because yung lahat ng sinasabi niya totoo eh. That's number one. Yung, ang hirap turuan talaga yung sarili nating anak. Kayong mga magulang dyan, kung kayo nag-agree, type agree sa comment section. Di ba? Makikinig sila sa iba, but they will not listen to you. Pero ang pangalawa, ang pinakamaganda, kung ikaw ay magulang dyan at nakikinig ka ngayon, ang pinakamaganda ipamana talaga sa ating mga anak ay yung values eh. Di ba? Totoo yun eh. Yung sinabi mo, it's the first generation that makes the million. It's the second generation that inherits the million. It's the third generation that loses the million. Kasi yun nga yung value of hard work nawawala. What can you say naman about yun nga, yung mentality, yung entitlement mentality? Kasi nga, hindi katulad natin, taga-tondo tayo eh. Diba? Tapos during the time, talagang benta-benta. Face-to-face. Ngayon, internet na lang. Talagang it's all social media already. So, yung parang feeling ng mga kabataan ngayon, mabilis lahat. It's everything so fast. So, how can you break that type of a mindset? Well, una sa lahat, meron ako sinulat sa column ko na babaguhin at i-challenge din natin yung pag-iisip na first generation start, second generation grows, third generation destroy. Not necessarily true. Yung pala ay isang cliche o pag-iisip na nakabase sa isang study na ginawa sa Pittsburgh in the US na mali. Tama ang kanilang conclusion. First generation nag-start, second generation expand, third generation nira. Pero ang hindi nilang pinakita, yung detail. From the second generation to the third generation, bago nasira yan, that was about 80 years. Oh. In other words, kung titignan ko naman yung mga client ko ngayon, marami sa kanila nasa fourth generation na lalong lumalaki pa. If the foundation is Values right, na naman. I don't care what generation you are in, you can grow the business. Kung mali naman ang foundation and values, second generation, first generation lang, patay na yung business mo eh. So, that is one thing you have to put in context. Okay. Pero ito yung sinasabi mo, first, second, and third, very true yan. Doon sa mga maling philosophy ng magulang. Ano yan? Number one, dahil galing ako sa hirap, hindi ako makapapayak ni anak ko'y makaranas din ng hirap. Ang sagot ko sa kanila, congratulations, you just destroyed your children. Kaya ka nga umasenso, galing ka sa hirap eh. Ngayon magaling ka na, lahat gagawin mo komportable yung anak mo. Paano matututo yan? Tama. Second is, i-refute ka rin yung philosophy ng mga turo sa bahay na hindi nilalabas. Dalawang klaseng tao lamang dito sa mundo. Yung manloloko at yung niloloko. Kaya anak, mas mabuti na yung ikaw yung manloloko. Nagtataka ngayon ng magulang, buhay pa sila, niloloko sila eh. Ayan ang tinuro. Values. Di pag nag-business niya, lolokohin niya yung customer niya. Pag nag-partner siya, lolokohin niya yung partner niya. Bumabalik. Mali ang turo. Ang turo ko nga sa aking mga anak ay, hindi na balilugi tayo. Huwag lang masira yung reputation natin. Bawiin natin, pera lang yan eh. Pero pag nasira ngayon yung pangalan mo, sarado na yung mundo. Grabe. So, yung mga bagay na yan, nuances na maliliit na bagay. Yung entitled. Siyempre,
Si tatay, nanay, galing sa hirap. Makikita mo yan sa mga, kahit na pag-usapan natin ngayon, mga malalakas kumita ngayon sa online shopping, tsaka yung Oo. mga TikTok Oo. na yan. Sabi ko nga sa kaibigan ko, nagsishare kami, sandali na lang ang success niya, babagsak na yan. Bakit? Kumikita nga na milyon-milyon. Ngayon, puro show na ngayon sa YouTube, TikTok, lahat. Nung nagkumpisa ako, pinagtatawanan ako ngayon. Pero tignan mo ngayon, no? Grabe na ang suot ko, mga brillantes pa ako. Formula for failure. Bakit? Umpisa na yan. Bakit? Na-entitled ka na eh. Mm. Ginawa mo lang yung rags to riches story mo ngayon as handle mo, but you're actually bragging about yourself. Anong sabi sa Biblia? Pride comes before destruction, a haughty spirit before a fall. Umpisa na yan. Mali na ang values. Kung gusto mo patagalin yan, ayusin mo yung values mo. Hindi dapat ganyan. Mm. So, yung entitled na yan, lalo na pag nakapag-inherit ngayon ng negosyo, ayan na, sisirain yan. Kasi hindi niya alam, behind the success is a process. Okay. Biggest money mistake na nagawa mo na pwedeng matutunan ng iba para hindi nila maulit? Too trusting without due diligence. Laking pera na wala ako dyan eh. So, biggest money mistake ko, hindi ako nakinig sa misis eh. Oh. Again, yung yes. Oo. Hindi, saka yung misis, magtagal nang nagsasabing, parang hindi yata, may something is off with your partner. Oh. Parang mali ang ginagawa niya. Ako naman, ay huwag mo lalusunin yung isip ko. Dapat positive mo ko. Positive. Yung positively bankrupt. Niloko ko ng partner ko. So, kailangan may due diligence ka pa rin at makikinig ka dun sa mga taong pwedeng pagkatiwala na i-correct ka. So, that's the biggest money mistake. Best investment you have made in your entire life? Family. Hindi lang education. Daily education, formal education, and ito daily education. Kaya ngayon, nung sinabi ni Hannah, Dad, gusto ko mag-aral ng fashion design. Binil. Go! Balik. Dad, maganda yung Fashion and Arts Academy in San Francisco ka. Go! Pagbalik, di ba? Laki ng gasto. Sacrifice kami ni Mrs. Pagbalik, eto na. Makakabawi na kami. Dad, maganda yung Paris. Go. Di ba? Bumalik eh. Where is she now? Kita mo yung clientele niya, puro dun sa society niya. So, it's the best money making I had. Got nothing to do with physical money. It's had everything to do with the intrinsic value that money can buy. Ito naman, yung failures. Let's talk about failures. Ano yung failures na experience mo before na hindi mo makalimutan, so painful, and how were you able to recover? Ayun. Konektado na naman sa without doing due diligence. Akalain mo yung inumpisan ko negosyo, nawala sa akin, hindi wala ako nakuha ni isang kusik. Hindi ko na alam kung saan ako mapupunta. So sa galit ko, gusto kong gantihan yung partner ko. Pasok naman si Mrs. Sabi niya, hindi yan na nasa Bible eh. Nasa Bible, yung paghihiganti business niya, hindi natin business yan. Tsaka isa pa, pag masyado kang nakafocus sa negative, pag nagbubukas na ngayon yung opportunity, di mo makikita. Tama nga naman. So that was, also, curiously, that was the time when I wrote my 4-volume books, one day at a time. Kasi I was living one day at a time. Akalain mo, kung hindi pala nangyari sa akin yan, hindi ako mapupunta dito sa ginagawa ko ngayon. Okay. So, binalasa pala ni Lord yan para dumaan ako doon sa failure na yan. Magising, tumayo, nakatry na ngayon ng iba. Yeah. Kaya yung failure niya yan is a stepping stone. So, nakaroon tuloy ako ng isang English sentence pagdating doon sa experience na yan. What? Just when the pieces seem to be falling apart, it may be God's way of putting the pieces in its rightful place. Wow. Kaya, investment pala yan, hindi pala failure. If you can go back to the in time, no, when you were younger, ano sabihin mo sa sarili? You're so stupid, you wasted so much time. Diba? Simple lang. Kasi marami tayong racket sa buhay eh. Marami tayong ego, maraming yabang, maraming false belief in everything else. If I can go back to my younger days now, I would say, don't waste time, stupid. Learn more. So, katulad na kinuwento ko sa iyo dati, lalo na nung hindi ko pa na-meet si Lord. Wala na nga akong pera, mayabang pa, may lifestyle pa. Ayun ang masamang kombinasyon. Wala nga pera, mayabang pa eh. So if I can go back to my younger days, I would say time is the most precious resource of them. Once you waste time, it doesn't come back. Yung pera,
outcome lang yun. If you do things correctly, it will lead you there. Pero pag nandyan na, you don't allow yourself to be enslaved by it. You use it. It becomes a tool for you to achieve something more. Eh, nung araw kasi ang turo sa atin, pinakamahalaga pera. The Chinese culture, by the time you reach age 40, dapat millionaire ka na. Kung hindi, baksak ka na. Eh, kita mo naman ang pressure sa atin nung araw. Grabe. So, Francis, thank you very much. Where can they follow you? Especially yung mga kabataan dyan na nakikinig, mga OFW natin, mga kasama at mga kaiponaryo. Where can they follow you? Very active ako ngayon sa LinkedIn. Active pa rin ako sa Facebook. Wag sa friends page kasi hindi na kaya. No? Sa like page na lang. Very active din ako sa thread. Active ako sa block page ko. Nag-aaral pa ako ng sayaw katulad ni Chinky para mag-TikTok ng konti. So I'm all over the place. Yeah, they can find me there. And para naman doon sa mga nanonood na medyo mas may edad ng konti, mahilig ka pa rin sa dyaryo, every Saturday and Sunday may column ako sa Philippine Star. Para naman doon sa mga magsusulat, sa sobrang galit ako na wala akong ginagawa. Nung Christmas, tsaka nung isang araw, maglalabas na ako ng 4 na bagong libro. Wow! Looking forward. Okay, Ninong, fun lang to. This is an ipon card. We want to challenge people kung paano makasave ng 100,000 pesos by using this card. So, ang gagawin lang natin, there are 60 cards. Pipili ka lang ng isa. Yung ginagawan mga magikero. Oo, yan. Okay. Choose one. O sige, pakibasa. Ano nakasulat dyan? Galanteng Partner Challenge. Ang maghuhulog ng savings sa ipon box mo ay si jowa, asawa or partner. Lambingin mo siya na magbigay ng malaki para mas malaki rin ang maiipon mo. Kung single ka, maghulog ng 150 pesos. Okay. Di ba? Kunyari, si Mrs. Di ba? Parang hihingi tayo ng pera. O, isa pa. One last. Ipon card. Body Parts Challenge. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda. Dahil 25 ang total kapag inat mo ang mga body parts, 25 pesos muna ang ihuhulog mo sa ipon box at wag mo ihulog yung ilong mo at So yan, Ninong, bibigay ko to sa iyo. Oo. Alam ko hindi mo na kailangan to, pero para sa mga anak mo, it is what we call as the ipon cards. Ayan. Creative, very creative. Thank you. Thank you very much, guys. I hope you have learned from this session of ours. No? Sana naman na-encourage kayo. Truly enough, alam niyo, ito lang parati ko sinasabi, experience is not only the best teacher in your life, but learning from other people's mistakes is one of the best teacher that you can really learn. And I've really learned so much from this man. Kaya nga, I encourage you to also follow him, read his books, follow his articles, read his newspapers, and also follow him at his social media. Maraming salamat. Till next time, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Thank you.